Sa aklat ng Exodo, dinala ng Diyos ang sambahayan ni Jose upang mamuhay sa Ehipto dahil sa malawakang tagutong. Matapos ang maraming salinlahi, dumami ang mga Israelita at napuno nila ang buong Ehipto. Nangamba ang paraon na sila ay magapi at sakupin ng Israelita, kung kaya't inalipin nila ang mga ito. Dininig ng Diyos ang tagoy ng mga Israelita at inatasan niya si Moises na magpunta sa Ehipto at sabihin sa paraon, palayain ang mga ito. Tumanggi ang paraon kung kaya't nagpadala ng 10 salot ang Panginoon upang salantain ang Ehipto. Dumating ang mga salot tulad ng langaw, peste ng hayop, apoy mula sa langit, mga balang, at sa huli ay kamatayan ng lahat ng panganay na anak ng mga Ehipsyo, kabilang na ang anak ng paraon. Pinahintulutan din ng paraon na lumaya ang mga Israelita. Binuksan ng Diyos ang dagat na pula at tumawid sa tuyong lupa ang kanyang bayan. Subalit sa puot ay hinabol ng mga kawal ng paraon ang mga Israelita at isinara ng Diyos ang dagat na ikinalunod ng mga Ehipsyo. Sa ilan ay pinakain ng Diyos ang kanyang bayan ng mana o tinapay na mula sa langit at ng tubig na bumukal mula sa bato. Ang paglalakbay nila sa Ehipto patungo sa lupaing pangako ay tatagal lamang dapat ng 2 linggo. Subalit dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sila'y naglagalag ng 40 taon. Sa bundok ng Sinai ay ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos. Ganun pa man, gumawa ng isang gininto ang guya ang mga Israelita at kanilang ginawang Diyos-Diyosan at sinamba. Ngunit namagitan si Moises at nagsumamo sa Diyos na huwag puksain ang kanyang bayan. Napawi ang puot ng Diyos sa kanyang bayan at patuloy na ipinamanas sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Matapos ang 40 taon, sumapit din sa wakas ang mga Israelita sa lupain ng pangako. Sa wakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a good Sunday, isn't it? It's a very good Sunday to cross over. Sabihin nyo sa katabi nyo, tatawid na ako. Sandali na lang. Di ba 2 linggo lang makakatawid ka na? So it's all up to us kung gusto natin tawidin ito. So, while I was watching again yung replay ng journey ng mga Israelites, something came up to me. Tandaan nyo, walang naiwang Israelita sa Ehipto. They went out by families. And they would cross over by families. I remember when your Ate Joanne declared that Newcom is a church of families. And I believe God would allow our families to cross over. So, right now, I just like to spend about 30 seconds in prayer. Kung may kapamilya kayo na hindi nyo pa kasama dito ngayon, ipag-pray nyo na sila na makasama. Kasi importante ito na makatawid tayo. Now you close your eyes and bow your heads. Sino man yan, tatay mo, nanay mo, anak mo, hingin mo na kay Lord, Lord, gusto ko siyang makasama rito, kasama ko sa pagtawid. Kasama niyo na yung mga kaibigan niyo. Lord, we just commit this time to you, Father God, and we remember those who are not with me at this moment. Maybe my father, my mother, my sister, my brother, my cousins. Lord, I want my whole family to cross over. Hindi lang ako, Panginoon.
Gusto ko silang isama sa promised land. It is good that I hear, it's good that I know, Lord God, but I want them to be with me because I want them to also experience abundance. And I thank you, Lord God, that your promises are true and they will be with me as I cross over in Jesus' name. Amen. Amen. Nangyari. Naalala nyo, i-review natin ang ating pinagdaanan. Okay? This is a series, five-part series of crossing over. Una, kailangan malaman natin bakit ba tayo napaloob sa anumang umalipit sa atin. Kailangan natin alamin, nangyari. Diba? And then, pag naalam natin, when God sends a hero, it would be easy for us to get out. Kasi, ayaw na natin sa dati nating sitwasyon. Kung ito man ay pang-aalipin. And then, with the hero that God sends in our lives, we go to a place or a journey called wilderness. Ang wilderness po, tulad ng pag-aralan natin, ay isang paraan ng Panginoon upang ipakilala ng higit at ihayag kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin. Doon tayo nagdidesisyon upang iwanan ang luma nating buhay at magpatuloy sa isang bagong buhay na ibinigay ni Yesu Cristo o binibigay ng ating Panginoon Diyos. And then, while journeying, nagbibigay ang Panginoon ng remembrances. Sabihin mo sa katagang may remembrance si Lord sa iyo. Last night, we had a great party. It was Rio's 18th birthday celebration. And for most of us, it is a remembrance. It will be something to remember. Diba? Alalahanin namin, parang feeling ko nga ang daming nagdibo yesterday. So parang lahat-lahat ng dapat nagdibo yesterday. So, next time, yung mga hindi naranasan, sinong hindi naranasan talaga maganda ng dibo? Sa dalawa. Hindi ka nakapagdibo, hindi ka rin nakapagdibo. Sino pa? Gina? Ikaw, hindi rin. Okay? Lahat tayo, magsiset tayo ng date. Yung hindi nakapagdibo, magdidibo. Gastos nyo. No, we pray to the Lord. The Lord has done marvelous things in this place. Di ba? Si Jessie dito. Si Jessie ang unang-unang remembrance dito. Si Jessie at si James. Tuloy. Si Jessie at si Robin ang unang kinasal sa lugar na ito. Di ba? Tapos next month, meron ulit. Hulaan niyo kung sino. Secret. Sige. So God gives us remembrance para pag nag-journey tayo, Lord, no, mapagod naman. Tapos paalala mo, hindi. I was in a situation before mahirap, pero the Lord saw me through. Kaya ni Lord to. You know, minsan kasi yung words natin, malaki nagagawa niyan eh. Pag naalala mo yung remembrance, sabihin mo sa sarili mo, hindi kaya ko to. Kaya ni Lord to. Okay? Practicein mo na, kaya ni Lord to. Yan. At siya ay kung sumikilos sa pamamagitan natin. Ngayon, nasa last part na tayo and most exciting part ng ating series. It's called Conquest. The reason why God wants them to cross over because God wants them to conquer. May tanong ako sa inyo. Halimbawa, pinapunta ko kayo dyan sa Pure Gold. Dyan sa tapat, Pure Gold Junior. Yung senior nandun eh, sa tapat. Pure Gold Junior. Pagkatapos, sinabi ko sa'yo, pumunta ka roon at may mga groceries worth 5,000 pesos. Bayad na yon. Kunin mo na lang, pupunta ka ba? Bakit? Ha? Bayad na eh. Diba? Bayad na. Sa'yo na yon. Sabihin mo, akin yon. Anong mangyayari kung hindi ka pumunta? Ha? Andun pa rin siya kasi bayad na siya eh. Hindi lang magiging sayo. Kasi hindi ka naglakad mula rito hanggang doon. Tama, you have to cross over to take over. You have to cross over. Kahit malapit lang sa, ay may 5,000 worth of groceries. Tapos nakatingin ka lang sa Pure Gold. Hindi magiging sayo yun. Kailangan puntahin mo doon
i-claim mo. Akin po yan. Sabi ng pastor ko, binayaran na daw niya yan. So, para sa akin po yan. Sabi mo, akin yun. Merong mga bagay ang Panginoon na binibigay sa atin. Minsan ayaw nating angkinin. Parang ang hirap nating sabihin, akin to. No? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Okay? Kalimutan nyo na yung salitang anak ng tupa. Anak tayo ng Diyos. Okay? Anak tayo ng Diyos. Sa aklat ni Joshua, ang sinabi niya sa mga Israelita, ito na yung lupang pinangako ko sa inyo. Kunin ninyo. Yun ang sabi ni Lord. Ito na yon. Although hindi nakapasok si Moses, pero nakita ni Moses yung laki ng lupa na ibinibigay ng Panginoon sa mga Israelita. At sinasabi ni God, kunin mo. Ito na yon. When God tells you it's yours, kunin mo na. Pag sinabi ng Diyos, ito na yon, sa'yo na to, iyon na. Sa'yo ba ang kaligtasan? Ano yung sasagot mo? Sa'yo ba mga pangako ng Diyos? Sa'yo ba ang kaganap na buhay? Yun. Ganun lang. And then pag sinabi mong akin yan, actionan mo. It's like when God says to Joshua, I am giving you Canaan as the promised land I promised to you. Take it. Kunin mo. Kasi sa'yo yun dahil sinabi ni Lord. The word conquest means to take something by force. Hindi mo siya nanakawin, okay? By force. Like, the land of Canaan, yun ang pinamis ni God sa mga Israelita. Hindi pwedeng pumasok lang ang mga Israelites doon. Nagpadala pa sila ng spiya, tinignan nila kung gano'ng ganda o anong klaseng mga tao ang naroon. Kasi kailangan nilang gabi and they have to conquer Canaan. And the first city they conquered was Jericho. We'll talk about that later on. But, ang sinasabi ko rito, when God wants us to cross over, to conquer, hindi hulang siya. Basta sinabi ng Panginoon sa'yo na, pagkatapos wala kang gagawin. Hindi ko ganun yun. Pag sinabi ni Lord, sa'yo na ang trabaho niya. I remember I was looking for a job after 3.5 years of resting from singing. And then I decided to work kasi bala ko na mag-asawa ulit. So the first thing I did was maghanap ng trabaho. So kung balak yung mag-asawa, maghanap muna kayo ng trabaho. Okay? So, ang sinabi ko, Lord, gusto kong magtrabaho. Pupunta ako dito sa lugar na ito, ibibigay mo ba sa akin yung trabaho? So hindi nasayang yung oras ko. Sometimes when we don't ask the Lord, nasasayang yung efforts natin. Because pag nagsalita si Lord, natutupad. That's why God opened the communication between us and Him through Jesus Christ and now by His Spirit. So hindi yung nasasayang yung ating pagod. So imagine ninyo, ang mga Israelites, gusto nila i-conquer ang promised land, pero pabalik-balik lang sila. Kasi subok lang sila ng subok. Imagine ninyo yung buhay natin dito sa lupa. Gusto natin umangat, umasenso, managana. O subok lang tayo ng subok. Siguro, tayo na lang ako sa sari-sari store. Ay, hindi, na lang, labandera ko. Ano kaya, magtrabaho na lang ako sa Japan? O kaya, punta na kaya akong Saudi? Lahat baka sakali. But when the Lord says something, kunin mo na, actionan mo na. So I was telling you, nag-pray ako kay Lord, Lord, gusto ko ng trabaho. And this is what I have. I am a musician. I know music. So pupunta ako sa lugar na ito, give me victory. That was the time I went to Praise Incorporated, the largest Christian recording company. And when I went there, because I know the Lord will give me victory, nag-apply ako. Kahit ano, sabi ko, kahit ano, bigyan niyo ako. Ganun sabi ko, kahit ano. This is what I know. I wasn't able to graduate from college, but this is what I know. I have credentials when it comes to music. Tama-tama. At that time, 18 years na ang Praise Incorporated. Pero this is the first time they offer this position. It's called Artist and Repertoire Manager. Ang trabaho niya, ako yung lahat nung late 90s, ako lahat yung nag-a-approve ng lahat ng releases ng praise, whether it's international or local. Hindi siya pwedeng ilabas sa market na hindi dumadaan sa tenga. And it was such a privilege.
Pero you know what I'm blessed with? It's not the responsibility. It is the work. Kasi 18 years na siya. Ang recording company, 18 years na siya. First time nilang binuksan yung ganong posisyon. And I knew God just did it for me. Para magkatrabaho ako. Sabihin mo, ako rin. Meron din bubuksan si Lord para sa'yo. Alam mo, pag nagbukas si Lord, walang pwede magsarado. Pero pag nagsarado si Lord, wala namang pwede magbukas. Pero para sa atin, laging bukas dahil kay Jesus. Sabihin niyo sa katabi niyo, laging bukas. Kailangan, just take it. Kunin mo lang, hakbangan mo. So I was there. I was hired. But after first year, tinanggal na po yung position. May trabaho pa ba ako? Yes, I was promoted. Until I was promoted 2 times. Every year napo-promote ako. But the last year, the second year I was promoted, I resigned. Because naghihintay lang ako for the Lord to tell me to go full-time in the ministry. And it was exciting. Lahat ng natutunan ko doon, ginamit ko sa church at marami ko ako natulungan. What is the promised land? The promised land is really Canaan. The land of Canaan. God has promised the land of Canaan to the Israelites over 400 years before Joshua to Abraham. So kay Abraham pa lang, ipinangako na niya. Imagine 400 years have passed and now it's the time. Take it. Sabi mo, take it. He called the Israelites out of Egypt to take over the promised land. Almost from the beginning, Canaan was a vital part of God's plan. Umpisa pa lang, Canaan na to, ito na yun, alam na, panahon pa lang ni Abraham, ito na yung ibibigay ko sa inyo. Kaya lang, dahil sa mga sitwasyon, nagpaganon-ganon sila. Nagtagal, parang nakakalimutan nila, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, may ipinangako ang Panginoon sa inyo. Nagkadalasan kaya hindi natin nararanasan at natatamasa kasi ayaw nating hakbangan. That's why God needed to talk to Moses lagi. Sabi niyo lagi. Napansin niyo yung first 5 books namin, from Exodus hanggang Deuteronomy, laging si Moses yung kausap niya. Lagi siya nakikipag-usap kay Moses para araw-araw may instructions sila. That's why we need to talk to God every day. Para may instructions tayo. Hindi araw-araw nagbabakasakali tayo na baka kumita. Bago ho tayo magpalaot, manalangin muna tayo. Intindihan nyo, kung ano man ang trabaho nyo, bago nyo umpisahan, manalangin muna kayo. Kung tricycle driver kayo, sabihin nyo, Lord, madaming sasakay sa akin kahit 1,000 tricycle ang nakaparada dito. Ibig sabihin, i-bless din ni Lord yung ibang tricycle drivers. Para umabot sa iyo yung pasahero. Imagine mo, ipag-pray mo din yung kasama mo sa trabaho na sila rin ay pala rin. At pag sila'y pinalad at pinagpala ng Diyos, sabihin mo sa kanila, alam mo, pinag-pray kita. Wag lang yung puro tayo. Yung katuruan ng iba kasi, basta masaya tayo, okay na. Hindi ganun. Una, pinapasaya tayo ni Lord. Pagkatapos, para tayo ay mag-overflow. Sabi mo, overflow. Yan. Kailangan natin mag-overflow. Hindi tayo pwedeng tumigil hanggang dito lang. Kailangan umapaw. At dun sa apaw, tingnan nyo, pag umaapaw kayo, hindi mahirap magbigay. Hindi mahirap magturo, hindi mahirap mag-minister, hindi mahirap mabuhay ng sagana. Kaya nga overflow. And the promised land is called as a land overflowing with milk and honey. Simula ngayon, mapupuno na ang mga refrigerator. Kaya bumili na kayo kung wala kayong refrigerator. Kung wala pa kayong pambili, makilagay na lang kayo niya. By the way, we have a refrigerator there just in case you want to donate food to our students. Okay? You can donate food, salad, whatever you like. Okay? Meat. Lulutuin natin yan para makain ng ating mga estudyante. Then, Israel's inheritance, however, meant kicking out the Canaanites.
if they have to take over Canaan as the promised land, kailangan umalis doon yung mga nakatira. Isipin yung pamana ng God, pakakalisin niyo yung mga Canaanites. The Canaanites ay hindi inosenteng mga tao. Meron ho silang kasaysayan ng isang kahindik-hindik na kasalanan sa Panginoon. God already ordained punishment for the Canaanites. Naghihintay na lang ng tamang panahon na mahinog ang mga ito. So imagine niyo, Canaanites, yung Canaan, pinangako na kay Abraham, parang dumaan ng 400 years, hindi pa rin nagbago ang mga Canaanites. Patuloy pa rin sila sa mga kasalanan. Ayon sa manunulat ng kasaysayan, ang mga Canaanites po ay merong mga templo na meron hong mga patotot. Alam niyo yung patotot? Patotot. Hindi toroto. Prostitutes. Sila po ay nagtitipon dun sa templo at dun sila nagsisex. Yun ho ang gawain ng mga Canaanites. Nagkakaroon din po ng human sacrifice. Tapos meron din silang remembrances. Yung mga relics and plaques of exaggerated sex organs. Eksageradong mga maselang bahagi ng parte ng katawan ng tao. Yun po yung kanilang parang i-display sa kanilang templo at mga tahanan. Ang Diyos-Diyosan po ng mga Canaanites ay si Baal, si Anak, at ang mga ito, ayon sa kasaysayan, ay humihiling, pero hindi naman nagsasalita. Ayon sa tradisyon, sila po kailangan silang alayan na sa pamamagitan ng pagpatay ng tao. So inaalay sa kanila, bawat napili si Gilbert. Si Gilbert, iaalay, ewan ko lang kung tatanggapin yan, pero si Gilbert, ito po ang alay namin. So sa harap, siguro, katulad nung nakikita natin sa sine, hinihigang ganon o sasaksakin. In case of Gilbert, baka kailangan lagari. Okay? So ganon po, ayaw na ayaw ni Lord ng mga ganitong practice ng buhay. Meron pa po sila yung ayon sa pagsasaliksik, meron po silang nakitang maliliit na buto ng mga bata. Ibig sabihin, kahit mga sanggol, ay inilalagak nila sa kanilang Diyos-Diyosa. Kailanman, ang tunay na Diyos, ang ating Diyos, ay hindi humingi ng ganitong klase ng sakripisyo. Kaya nga, si Jesus na lang ang gumawa para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay na sagana. Ngayon, para magkaroon naman sila ng good luck, okay, yung mga pamilya ho ay magsasakripisyo ng kanilang anak and isiselyo nila yung katawan o parang ilalaminate nila yung katawan pagkatapos isasabit nila sa dingding ng kanilang bahay. Pampaswerte daw yun. Diba? Meron ba kayong pampaswerte nakasabit sa bahay nyo? Meron ba kayong 4 na kantong gano'n na oktavo? Yung mga pag dumaan ka, bigla iingay, mga gano'n. Meron ba kayong gano'n? Eh, nakaganon, tapos merong nilalagyan ng coin dito, meron. Yun, yun yung mga practice nila ng araw. Meron pa akong meron pa akong namimili ako sa may malapit kasing mall sa amin na maliit. Pag namimili kami, yung tindera, pag nakabenta siya, ginaganon niya yung pera. Sabi ko, may langaw ka? Sabi niya, hindi ko papaswerte. O sinera ko siya, pinakita ko sa kanya yung Jeremiah 29. Hindi mo, nakakapagod siyang ginagawa mo. Tamo, paghihintay ka ng bibili sa'yo, tapos kaganin yung pera. Pag wala namang bibili, kukuha ka sarili mong pera, igaganyan mo. Basahin mo na lang to. So, binasa na. Tapos binili ko sa kanya to. Pag nag-bless kayo ng word, i-bless nyo rin. Bumili rin kayo kahit kung lang. Diba? Para malaman nilang mayaman tayo. Amen ba? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. May pangako sa'yo si Lord. Hindi mo yan makukuha sa pasabit-sabit. Okay? Hindi mo yan makukuha sa paswerte. Swerte. Kailangan marinig mo. Sinabi ni Lord, yan ang sayo. Kunin mo.
That's how we conquer. We hear the voice of God and we claim it as ours. Hindi lang claim na sa salita, I claim it. Na minsan nagbe-bless tayo, tinext natin, I claim it. Tinext mo, kunin mo. You just don't say it by word, puntahan mo. Kung nanalo ka sa raffle, tinext ka, oy, nanalo ka sa raffle, magiging sa'yo, I claim it. Tapos di mo pinuntahan, magiging sa'yo ba yun? Hindi. When God speaks, yung action sa atin, He speaks, so His word will become flesh in us and through us. Ganun yun. Hindi yun yung parang, kasi nung maliit ako, nanonood ako ng TV. Tita Julie, naalala niyo yung palabas na One Tamad, si Manuel Conde? Naalala niyo? Hindi. Napanood ko siya, one tamad nga siya. So ang ginagawa niya, natutulog siya. Tapos nakaganon siya sa duyan. Baka lumabas. Nakaganyan. Sabi ko, ano pa yung ginagawa nito? Tapos pinan yung camera sa taas. Yung pala, hinihintay niyang mahulog yung bayabas. Hindi mo ganun yun. Kung gusto mo kumain ng bayabas, mamili ka ng hinog, pitasin mo. Yun yung sinasabi ni Lord. Pitasin mo, kunin mo, para maging sa'yo. Actually, sa'yo na siya, kaya nga pwede mo kunin. But you know what? This is God's way of punishing the Canaanites for their sins. Hindi naman salbahe si Lord. Pero binigyan niya ng pagkakataon ng mga Canaanites. So here comes the Israelites for 40 days and 40 nights. The clan and the generation of Joshua was trained to be the best army in the Middle East. Sila yung pinakamagigiting na mandirigma. God commanded a total wipeout because Israelites were mabilis po kasing maaway. Kailangan alisin lahat ng pwedeng magpanumbalik sa mga Israelita nung kanilang lumang buhay. Yung buhay ng mga Canaanites, halos kapareho ng mga nasa Egyptio. That's why God wanted to eliminate, eradicate everything. And that's the way God works. God wants to eradicate, eliminate anything that doesn't have to do with Him dito sa atin. So pag binuhos niya yung pagpapala niya, hindi na yun matatapos. Kasi hindi na siya makakaway. Hindi na siya makukurap. God wants to put in us an incorruptible seed who is Jesus. So dahil nga sa mga Israelita ay alam niyang mabilis manhawa, inutusan niya ito na paslangin at ubusin lahat ng mga Canaanites. God commanded Joshua to be strong and courageous. He said, Joshua, be strong and courageous. Pero hindi ko natapos doon. Ang sinabi ni God, be strong and courageous, for I will be with you. As I was with Moses, I will be with you. Yun lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para tumayo sa harapan. Kung nakita akong sinamahan, yun lang ang nagbibigay sa lakas ng loob sa akin. Lord, pagtayo ko rin doon, samahan mo rin ako. Katulad ng pagsama mo sa Kanya. Hindi ako kasi galing ng Pastor Mark mag-preach. Pero dahil sasamahan mo ako, may magagawa kong higit pa sa kakayanan ko kasi sinasamahan mo. Naniniwala ako sa be strong and courageous. Pakisabi mo nga sa sarili mo, be strong and courageous. Okay? Hanggang masakit. Kasi ang pangako ni God sa'yo, for you to take over, you have to be strong and courageous. But this is His promise. I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you as I was with Moses. As He was with Joshua, He will be with you. And no one can stand against you. Walang pwedeng lumaban at malalo laban sa'yo. God guaranteed Israel victory. May tanong ako, are we guaranteed with victory? Isip mo na kayo. Are we guaranteed with victory? Parang walang pakasagot. Yeah, it's because of Jesus. When we have Jesus,
We have all the victories in the world. Lalakaran mo na lang. This is a story of how God allowed the Israelites to conquer the promised land. Turn your Bibles to Deuteronomy 31 verses 1 to 3. Yan. Sige, mag-exercise naman kayo. Buksan niyo yung Bible. Yung malakas. Okay, let's read it. Deuteronomy 31 verses 2 to 3. When Moses had finished giving these instructions to all the people of Israel, he said, I am now 120 years old and I am no longer able to lead you. The Lord has told me, you will not cross the Jordan River. But the Lord your God himself will cross over ahead of you. So kung saan ka pinapupunta ni Lord, siguraduhin mo. At sinisiguro ko sa iyo, nauna na siya. Iniayos niya na lahat. Paano ang picture nito? Isipin mo na lang yung Garden of Eden bago niya nilagay si Adan. Nandun na lahat. Bago tayo nilagay ng Panginoon sa mundo, narito na ang lahat. Nauna na ang liwanag. Kaya nga inuna niya yung liwanag sa buhay natin si Jesus. Jesus is the light of the world. We have Jesus, we can start upright. So, He will destroy the nations living there, and you will take possession of their land. Joshua will lead you across the river, just as the Lord promised. Let's go to, meron bang 5 and 6. The Lord will hand over to you the people who live there, and you must deal with them as I have commanded you. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally, sabihin niyo personally, go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. So God will instruct us how to conquer the land. But the first thing He tells us, I will never leave you nor forsake you. I will go ahead of you. Are we stronger than God? Is there anyone mightier than God? Na pag siya yung nauna, okay na lahat. Remember, and I told you, nag-apply ako ng trabaho, inunahan niya na ako. Bago ako dumating doon, may trabaho na ako. So kung sino man sa inyo naghahanap ng trabaho ngayon, you want something better than what you have, because with Jesus, life does get better. Tanong mo kay Lord, Lord, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Pag hindi ka sinabihan ni Lord, huwag ka pumilos. Gawin mo lang kung anong ginagawa mo ngayon. Bakit? Hindi pa panahon. Minsan kasi kilos tayo ng kilos, wala namang nangyayari. Hindi mataas yung kamay. Kamay niyo. Huwag kilos ng kilos ayon sa ating kaisipan. Tanungin natin si Lord, because the Lord is willing to give us the promised land. Ang lupang pangako, ang lupa ng kasaganaan. And He will be with us bago pa tayo pumasok, at lalo na pag nandun na tayo sa loob ng promised land. Today, after the party yesterday, I was eager to go home and rest because I just came from Isabela. I drove from 6:30 in the morning last Tuesday hanggang mga alas 3 ng hapon. And then bumalik kami ng Friday. Umalis kami doon ng 1 p.m. Nakarating ako ng San Jose ng 5. Sabi ko, breaking the record, 4 na oras. Pero from San Jose, Nueva Ecija, hanggang sa bahay namin, alas 11 na ako nakauwi kasi matraffic. But then sabi ko kay Lord, Lord, anong relasyon nito? Kasi I went there because one of our sisters there, Dr. Pamela Kamutahe, resides there. One, I just want to encourage her.
Because for her, even if she's ministering there and she's helping a Methodist church, her heart is still Mukong. So I went there just to encourage her, kahit yun na lang. And she was so happy because she was praying to the Lord, Lord, allow me to feel your love with skin on it. And then suddenly I said, I am going there. And she was so blessed, I was able to teach the worship team there, the Methodist Church, about worship. And they were filled with the Spirit, we had power up. But one thing that I rejoiced, there were 12 women doon sa farm nila Doktora Pang na nakakilala kay Jesus bilang hari. And they have allowed him to open their hearts. Ang nakita ko doon is katulad ng sinabi ni Lord kay Joshua. Ano yun? Ang maapakan mo sa'yo. And I was rebuked. Kasi, I'll be honest with you, parang I concentrated myself here, taking care. I don't mind taking care of you guys. I love you. But there are things God still wants to conquer through me. Okay, pare-pareho tayo. But there was a time na kalimutan ko siya. But when I went to Isabela, naalala ko, ako nga pala ang pastor niyo. Kung meron man unang aapak sa ibang lugar, dapat ako yun. And I promised her I'll be back. And maybe I could stay there for a month and really plan Mukong. When I went there, I told her, I want Mukong here. I want Mukong in San Macho. Ayaw nila na San Mateo, San Macho talaga. They were surprised na alam ko yung pronunciation. But you know, we really have to step out from our comfort zone, most especially when God tells us so. It was a tiring journey. Hanggang ngayon, dama ko pa yung pagod. Kasi ako lang yung nag-drive, although may kasama ako. Ako lang. Pero ganun din naman, kahit may makasama ako marunong mag-drive, ako rin naman mag-drive kasi naiinip ako kung mag-drive. Gusto ko yung may ginagawa. Gusto ko yung pailag-ilag na ganun eh. I enjoy it. I love the journey. But you know, I'll tell you, when you talk to God, and God is supposed to go somewhere, and take it for Him, take it. Kasi nung lumang panahon, alam mo paano sila yumayaman? Alam niyo paano sila yumayaman? Hindi lang yung blessing ni God. Spoil support. When they conquer, yung ari-arian, maliban na lang dun sa hindi, yung ayaw ng Panginoon, nagiging sa kanila. Imagine mo na-conquer nila ang Jericho, ay sunod-sunod yun. Sunod-sunod na bayan, isa-isa nilang kinonquer yun. So gaano kayaman, sabi nila ang Jericho daw, siya ang parang lamesa daw. Doon ang gagaling ang tubig ng buong lugar. So when God speaks to you and tells you, kunin mo yan anak para sa iyo. Huwag ka na magdalawang isip kapatid, kunin mo. Babalik ako ng Isabela, may kukunin ako. Tutungtungan ko siya ulit. Alam mo, nung nag-umpisa dito, ang Mukong, si Kuya Kim nyo palakad-lakad dyan. Papasok sa isang bahay. Minsan ikwinento niya sa akin, Kuya, nakipag-away ako. Nakipag-away ka na naman, di ba pinalimutan? Hindi, ibang away to. Meron akong pinag-pray. Ano pala siya? Mangkukulang. So nung pinag-pray ko siya, nag-amoy asupre. Ano niya asupre? Sulfur. Yun ang amoy sa impyerno. Sabi niya, nung pinag-pray ko siya, talagang labanan. Naamoy ko yung asupre, pero I knew, I won. Tapos pag uwi niya sa bahay nila, sabi ni Reggie, ang may asupre din. Kasi tumigit sa damit. Kahit gaano kahirap minsan, but when the Lord tells you, do it. Ano sabi ng Nike? Just do it. Ano sabi ni Pader? Do it. Diba? Do it. Just do it. Just do it. That's why maganda talaga yung araw-araw nagde-devotions tayo kasi tumitibay eh. Yung salita ng Diyos, it is powerful, it is alive.
Pag yung salita ng Diyos na ilagay sa atin at nabuhay siya, we become bold and courageous, ready to conquer. So when God speaks, we're always ready. I was so blessed with Joshua 14. Kilala niyo si Caleb? Caleb. Isa siya sa 12 na nag-spy sa Canaan para tingnan anong klaseng lupain ito. This time, at Joshua 14, he was already 85. Sabi niya, when I was 40, you, the Lord my God, told me to go to Canaan and spy. And I saw a beautiful land. Now, after 45 years and I'm already 85, I'm still as strong when I was 40. Give me that mountain and I'll go there. Yun ang sabi niya, give me that mountain and I will go there. So the Lord said, that mountain is yours. Mount Hebron is yours. So, umakyat siya. Binigay sa kanya ni Lord. Yun ang inheritance niya. Anong gusto mong inheritance? I want you to tell the Lord right now. Once again, I want you to pray. Anong gusto mong inheritance? And hear from the Lord right now. You pray. Huwag natin sayangin. I believe the spirit of revelation is coming to us right now. God will reveal to you yung inheritance mo. And when God speaks to you, do it. So you pray. Just like Caleb prayed, Lord, gusto ko yan. Ibigay mo sa akin yan. Aakyatin ko yan kahit 85 anyos ako dahil yung lakas ko hindi nabawasan. Ganon pa rin. I still have 30 years. Lord, for me, just give me this strength. Dulo to dulo. That's all I ask of you today. In Jesus' name. Alam niyo, lately, nakakaramdam na rin ako ng pagod. It's not easy to take care of people. But don't get me wrong. Don't get me wrong. Napapagod lang ako talaga. And I'm being honest to you. Tao rin ako, hindi ako Superman! But you know what? When I went there, at nakita ko yung matatanda, yung mga bata, because they are the two sectors of society na neglected, ang matatanda at ang mga bata. Totoo. Ang matatanda, neglected. Ang mga bata, neglected. Ang nakatuon lang ang tao doon sa pwedeng pakinabangan, yung mga nagtatrabaho, yung yapis, mataas. Pero when I went to the farm, nakita ko yung matatanda. And you know my entry point for them to be able to share that Jesus is King? I just told them, alam nyo, bago ako naging pastor, mga awit ako. May sumigaw, Sampol! Sampol! Tingnan nyo, anong ginawa ko? When I sang, there were all eyes on me. And after I sang, I shared the gospel. And they prayed with me. And I told them, babalik ako dito. And even the kids were there. Kung nakita nyo sa FB, pinost ko yung kinain namin. Walang sinabi ang, what's that island? Seafood Island. Walang sinabi ang yung Buddha ng Seafood Island. Walang sinabi. Sa Seafood Island, ganyan lang eh. Doon, mula rito, doon. Abundance talaga, promise lang. You just have to take it. Kaya kahit nag-drive ako ng 10 oras, it's worth it. Pagkain pa lang, it's worth it. Para kami, alam nyo, 4 kami, ako, si Kuya Kimnyo, si Lito, and a friend of mine, his name is Gary, he's a musician, kasama ko siya. And ang sarap ng buhay namin, no? Talaga promise na. Pagdating namin ito ang kain, tapos tulog, tapos gising, tutulog ako alas 6 hanggang alas 9. Pag-uwi, kain, tulog, gising, lakad sa bahay, tulog, kain, 3 araw, ganun. Kain, tulog pa siya. Gusto niya? Take it! Take it! Take it! Minsan kasi iniisip natin, imposible kasi ganito lang ako eh. Alam niyo yung mga Israelita walang bahay. Sa disyerto sila natutulog. Sa disyerto sila nakatira. But the Lord so loved them. You go to Canaan and take it because I have given it to you. May mga bahay naman po tayo, diba? But
in Jesus, life does get better. So, take it. Take the better life than what you have now. Kunin nyo yung mas mainam na buhay kesa kung anong meron kayo. I am contented with what I have right now, but I'm not satisfied. Okay? I want more. I want more. I'll tell you something. Right now, I'm in a situation. We're leaving for the States. I need money. It's the 50th birthday of your ate. I need money. My mom has to go to a cataract operation. I need money. And my father has a lot of money. So I will just ask and wait. Sabi ko kay Reggie, alam mo, mas panahon ngayon na kailangan ako magtiwala sa Lord. Kung napalagpas na, alam mo, isa lang na nagbigay sa akin ng dahilan at ng lakas ng loob para magpastor. Kasi laging sinasabi ni ate niyo nung mag-un pa lang kami, ayoko mag-asawa ng pastor, ayoko mag-asawa ng pastor, ayoko mag-asawa ng pastor. So after 3 years, mas kami na mag-asawa ng kapatid, nagpapastor na ako. Sabi ni Lord, and I told the Lord, Lord, I want a good life. A life that will provide for my family and even my extended family. I want a life like that, but it wasn't easy. I went through wilderness. I went through times of brokenness. But when God tells me, this is what I've learned from Pastor, when God tells me, take it, I'll take it. Masagasahan kita, I'm sorry. Mamaya na ako magsasorry sa'yo. But when God tells me, take it, I will take it. Why? Because when I take it, may makikinabang din ibang tao. When you take it, it's not just for you. When God told Joshua, take it, it was just for him. It was for the whole nation. Ngayon, we have a nation in Israel. Hindi mo, nabalitaan nyo bang bumaba ang ekonomiya ng Israel? Narinig nyo na bang nasalat ang Israel? Narinig nyo na bang natalo sa gera ang Israel? Hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin sila. As it was during Joshua's times, hanggang ngayon, nandun pa rin. Alam niyo ba nung panahon ni Joshua, kinikilabutan ang mga palihala. Ano kinikilabutan ang mga tao doon sa Canaan? Dahil balitang-balita na matitindi raw ang sandataan ng Israel. Pero wala, ha? Saan sila nag-train? Natanong ko nga kayo. Sa wilderness. See? Saan sila kinausap ni Lord? Guys, if you are still in the wilderness, okay? At may mga konti-konti remembrance, pakinggan yung mabuti si Lord. Because right now, the Lord is telling us to take over. May take over yung business sa lugar niyo, may take over isang mas malaking bahay kaysa dun sa dati, might take over a big responsibility in your work, or it might be taking over a really big decision in your life. It could be financially, spiritually. God will allow us to take over because that is His will. But all God's will has to be done His way. Tandaan yan. God's will, God's way. That's why God instructed them. Paano? Kung ano lang, I will end up with this. Kung ano lang yung sinabi ni Lord, pakinggan mo, paniwalaan mo, kunin mo. Okay? Pakinggan mo, paniwalaan mo, kunin mo. I have a verse for you. Pag-gising ko kanina umaga, alas 4, hindi na ako makatulog. So I was talking to the Lord. Sabi niya, ganito yung anak. I have a question for all of us. Did God give us a spirit of fear? Why act in fear? Why live in fear? Yun na sinasabi. Sige na. Did I ever tell you in my love letter or my Bible, did I ever tell you I have given you a spirit of fear? He said, no. What did I give you? He said, you gave me love. God has given us the spirit of love, sound mind,
means self-discipline and power. God has given us love, power, and sound mind. So kanino yun? Take it. When God speaks, live it out. Don't live otherwise. God did not give us a spirit of fear. God has given us the spirit of love, power, and sound mind. So live at that. Don't live in fear. Live with love. Live in love. Live with power. Live in power. Live self-discipline. Because that's what God made us to be.